Ayan, welcome. Nasa ano na tayo, week 3 na tayo nung lesson natin. Uy, may pa-lesson. Okay. So, sa week 3, siguro mag-start tayo with sharing some progress siguro sa week 1 and 2 natin. Parang meron bang na-improve simula nung nag-implement tayo ng mga habits natin, ng routines natin with regards doon sa 4-week na goal natin. Ayan. So, isang round lang siguro tayo. Be specific, okay? Hindi natin kailangan ng parang opinions. We need yung actual mismo na ginawa nyo. Una-unang tawagin si Glenn, then Glenn can share, can call others yung susunod sa kanya. Yan, hello, good evening po ulit sa atin. Sa akin ang daming nabago, TF. Actually, yung routine ko na lang, nasa umaga. Kasi minsan, pag talagang wala kang sinusundan, may mga naliligtaan ka. Pero dahil ngayon, kumbaga meron tayong roadmap, everyday natin binubuksan yung tracker. So, naaalala mo yung mga goals na sinet mo. Iba talaga din pag merong ah tracker kaysa yung nasa isip mo lang o nasa plano mo lang na gagawin. And then yung planning for the next day, yun ang isa sa mga ang maganda din na parang nag-iisip ka talaga ng ano kayang magandang matutunan ko uli bukas, ano kayang gagawin ko pa para mas lalong mapalapit sa goals na isinet ko for the 4 weeks. So yun ang mga nabago, mas nadagdagan at mas naging clear yung vision ko na ito yung gusto ko. Yung lalo na yung sa time management na na mas naging ano ako, although, intentional na rin talaga ako sa mga ginagawa ko, pero mas naging intentional ka with purpose yung time na ilalaan mo sa isang bagay kasi meron kang priority na dapat pang gawin. Yun ang aking, So, ah Glenn, nag-exercise ka yata sa tracker mo. Joke. Kasi pumayat ka eh. ay opo, marami akong ito kasi 'di ba baha po dito sa'min. So, sarado ang Mga pati tindahan. ospital. Akala- Pati ospital ng yung sa therapy session ko nabaha, Oo yung nga, first oo floor. nga. So, kabilin-bilin na ng therapist ko, "Ma'am, wag mong kakalimutan mag-exercise." Kaya nagbe-bridging ako pagkagising, stretching. Pero yung iba kong routine hindi ko magawa kasi 'di ba, iba dun, may machine and may assistant. Mhm. So, yun, Mhm. pumayat ako siguro dahil bawas din sa sweets. Hindi kami Yan, maganda nag-ano yan. yung mga Ilagay na sa tracker yan yung no sweets today. Ganon. Ako wala akong sweets opo. itong yung starting bukas Pero hanggang nagko-coffee November. kayo? Nagko-coffee po Yes. kayo? Oo, pero Ay yung Stevie. ako MX3 lang. Wala ng yung mga 3-in-1 na matatamis. Yes. Call ka na, Hindi Glenn, na. next sa'yo. Next sa akin, ay si Miss Cynthia. Nandito na. Hello po. Next na agad si Miss Cynthia. Umagang-umaga kay ma'am. Unahin mo na lang, Glenn, yung mga naka-on ka. Si Ayan na, ano na lang, nag-ano Melshi, na, ay ano hindi. na pala. Nag-ano na siya, nag-unmute na siya. Go, Cynthia. Ay, Hello, how are you guys? Mabuti po. Tawag ito? Sorry, TL, ano yung question mo? Kumuha ako ng, May oh, improvement po ba simula week 2? Kumusta pa yung progress mula sa week 1 and week 2 if nagamit niyo yung tracker or anong nangyari? yes, I use that tracker. Um, I will, kumbaga, ang masasabi ko lang, it's not a big shift right away. Um,
kumbaga I I make sure na at least four times a week I can move my body, stuff like that, and then also like I will start kasi meron akong enroll sa Udemy. Mhm. So kahit na an hour or less than an hour or 30 minutes gano'n, I listen. Nag-enroll kasi ako yung regarding AI, yung Mhm. the prompt, how Mhm. to using a prompt using AI. So, ah, yun para how kasi 'di ba nowadays you have to be kumbaga know how to use the AI kasi nag-e-evolve na ang ating ang ating world. So, kahit na sabihin mo na I'm I believe I'm older than you all and pero siyempre dapat hindi rin ako magpapahuli kahit ako yung pinaka oldest. Something like that, yeah. So, and then I'll make sure na kasi I like yung fitness, yung gano'n. I mean, you're healthy, healthy na lang. So, I'll I'll make sure na I move my body like at least 4 or 5 times a week, something like that, yeah. Thank you. Call ka naman ang next sa'yo. Ang nakikita ko sa screen ko is si Lian, so I will call Lian. Thank you. Hi, thank you, Sis Cynthia. Good evening, everyone. Yes, yung regarding sa tracker, of course, nagamit ko siya. May improvement, pero hindi ko masasabing super improve. Kasi may mga blank ako dyan na hindi pa nasasagutan. Dahil last week, second week natin po yun, no? Parang may mga nasingit na mga activities na hindi ko nasulat doon, nawala sa plan. So parang medyo na ano ako, nawala. Hindi ko siya na-complete sagutan yung aking tracker. Pero one thing that improves me is yung kagaya ng sabi ni Sis Glenn kanina na parang nagiging mas intentional at nagiging aware ako na ay parang hindi ko nagawa yung mga dapat kong gawin na nilagay doon. Parang yung mga nagawa ko yung mga unexpected events o pangyayari. So I always see myself to go back to the tracker para maging align ka ulit doon sa gusto mong gawin, sa magiging goal mo. So parang yun lang ang sa akin. Honestly, hindi ko siya nagawa. Hindi pa perfect. Hindi pa na masyadong improve. Parang need ko pa talaga siya i-focus or isipin pa lalo yung paano pa ba gawin ko sa aking goal. Yun lang po. Thank you. Isang comment lang, Lian, kasi simula week, sa tracker mo, setup mo, nakalagay dito, number 2 habits mo is connect daily with target clients. Pero mula week 1, hindi mo siya nagagawa. Ano yung reason do'n? Ayun, oo nga po, hindi ko pa, yan, isa pa yan sa mga hindi ko pa nagagawa kasi, ewan ko, parang may fear pa ako. may, may fear pa akong makipag-communicate. So, tapos iniisip ko pa po, coach, kailangan ko bang gumawa ng yung tracker ko. Gusto ko silang isulat lahat isa-isa yung mga nakakonect, yung mga iko-connect ko yun, o yung mga na-message ko. Hindi yung basta connect-connect lang. Gusto ko siyang i-track din lahat. Pero hindi ko pa siya nakikita kung nasaan. May folder po ako nun, nagawa dati. Ngayon, Hmm. iulit ko lang po sana. Pero 2 weeks na yung nakalipas. Kailan mo siya sisimulan? Puwede mo yan simulan, yung tracker, umpisahan mo na simple lang. Lagay mo lang yung name nung kailan mo siya na-connect, and then ano na yung ginawa mo sa kanya, nag-message number 1 ka na ba sa kanya?
So, wag mo muna siyang pakomplikahin na kailangan ready ka na. Ganun eh, ganun yung nagiging, ano mo eh, nagko-connect siya dun sa pagiging OC mo eh. So, yung parang linis ng linis kahit walang kalat, di ba? Yun. So, umpisahan mo na yan. Yun yung suggestion ko sa'yo. So, hindi pwedeng dumating tayo sa week 3, etong Monday, na not started pa rin siya kasi number 2 goal mo siya. Ay ano, number 2 habits mo siya, 'di ba? Yan. Where I want to grow mo kasi is number 1, client getting, 'di ba? 'Yun. So, syempre, if you don't connect and make conversations with client, hindi natin makukuha yung where I want to grow, yung goal natin, 'di ba? Ano sabi mo, Lian? Kaya ba? Umpisahan mo na? Yes po. Oo, wag mo Kailangan. wag mo anuhin na kailangan may drop down. Hindi mo kailangan mo siyang umpisahan. Kasi once na umpisahan mo, nakikita mo nagkalaman na yung Google Sheet mo, mai-improve mo yan sa process yung Google Sheet mo. Ganun. Pero on the other hand, okay ka naman dun sa center your thoughts, 'di ba? Morning. So, yan yung maganda yung sa routine. First day pa lang, kung naumpisahan mo na ng okay yung routine mo, domino effect na yan the whole day. 'Di ba? So, kaya kailangan mo talaga siyang, um, halimbawa dito sa routine mo, wait lang sa routine natin. Routine. Wait lang Parang wala kang connection sa routine mo. Meron ba? Wala pa po. Yan, Sa yun yung mga, adjusted routine mo, wala? yan po yung mga Hindi. pinag-iisip-isipan ko pa. Hmm. Ano, kaya mo na ba 'tong Bawasan ko i-update? yung iba. O, Mm. i-update mo. Ang dami mo rin pinagagawa. Parang lessen yung time ko sa goal. So parang iniisip ko pa po kung ano yung mga kailangan kong tanggalin diyan para isingit ko yung Oo. mga yung Yes. bagong goals ko. Yes, yes, oo. Hindi mo naman 'yan kakalimutan yung iba. Pero araw-araw ka ba naglalaba? Hindi naman 'no? At twice a week lang po yung Twice schedule a ko week. diyan. Kitang-kita eh. Okay, Lian, yun yung assignment mo, Lian, Okay, thank you Oo, po. kasi hindi magiging effective yung tracker natin if hindi mo binibigyang atensyon, bakit ganito yung itsura ng tracker ko? Kasi, lagyan ko ng red yung tracker mo Nasa tracker ka ba? Yan. So, red. So, pag nakita mo, yung mga not started mo, di ba? Nakita mo, puro siya red. Tapos wala kang, yung mga reflection, wala ka din. Sa Last week week. 2, 'di ba, wala kang reflection. So daily, ibig sabihin hindi mo siya nasusunod talaga. 'Yun, kasi wala kang reflection daily, oh. Okay. 'Yun, para maging mas makahabol ka pa doon sa 4-week goal mo. Tapos i-simplify mo, sa setup mo, i-simplify mo lang yung routine mo, yung adjusted routine mo. Hindi mo kailangan ilagay yung puwedeng yung mga basic lang, yung mga pagkakasunod-sunod. I-simplify mo siya para hindi siya gano'n kabigat sa'yo. Tapos yung 1 to 3 habits related sa 4-week program natin, yun yung make sure mo. 'Pag hindi mo kasi sinagutan si tracker, kinabukasan, 'di ba, wala ka rin gagawin kasi wala kang commitment nung gabi, 'di ba? Yun. Okey, Lian, but thank you kasi nandito ka ngayon. Nandito Thank ka you too. ngayon sa natin, week 3, Sunday natin, Sunday session natin. Makakahabol ka pa. Okay, mayroon pa tayong 2 weeks, 14 days para isubok sa sarili mo na
yung new habits mo at saka new routines mo. Yan, tawag ka na, Lian. Si Mary Grace po. Hi. Ayun, yung sa akin naman, yeah, agree ako dun sa mga iba. Napipilitan akong gawin. Ay, ang ginawa ko kasi meron akong parang daily na checklist, ganyan. Bukod pa dun sa tracker na parang inaano ko siya, chine-check-check ko siya. Kasama din dun sa file ko. So, chine-check ko siya. Pag na-check ko na siya, yun na tutuwa ako. Yung parang yun, yung may sense of accomplishment ka. Pag mayroon kang check dun sa ano. Pero this week kasi, although mas, parang tingin ko mas improve ako ngayong week kaysa dun sa last week. Kasi 'di ba ang napag-usapan namin ni TL Mel, ano ba talaga ang gusto ko? Gusto ko magka-client agad. So dapat mas focus ako doon sa proposal sending sa Upwork, sa OLJobs, sa mga job platforms kaysa doon sa yung pag-connect sa LinkedIn kasi yung LinkedIn kasi parang building siya, yung parang parang ito yung parang in the long run, yun ka magkakaroon ng effect. Pero pag gusto mo talaga ngayon, money now, kailangan yung pagsasend sa Upwork yung gagawin mo, yung mas ipa-prioritize mo. So that's why, yung mga connection request ko sa sa LinkedIn, medyo na help. Pero parang gusto ko siyang gawin next week na parang kailangan magawa ko na siya. Kasi for in the long run, yun yung dapat kong matarget parang building yung presence ko sa LinkedIn platform while also parang being able to send proposals each week. Kahit isa lang, alam mo ginagawa ko para lang maano ko yung sarili ko na ginawa mo talaga yung task. Kahit isa. Kahit isa yung sending ng proposal, kahit hindi perfect, kahit yung portfolio parang napakaano lang. Yung pag-update ng profile, ginagawa ko siya pag may time. Katulad dito, medyo may 3 beses ako nag-update for this week, ganyan. Ano yan, bali Upwork, online jobs, tsaka yung LinkedIn profile ko, yun, in-update ko sila. Tapos, uh, this day, ginagawa ko yung portfolio ko para parang mas confident ako na mag-submit ng mga proposal, yeah, this coming week. Yun. Tapos yun nga, maganda siyang parang, ano ba yun? Parang reward sa sarili. Yung feeling, ang tawag doon? Meron yun yung parang chemical na napoproduce na pag na ano mo na meron kang nagawa. Nagawa mo Dopamine, yung ganun. task. Dopamine. Yun, dopamine. Yun. Parang may nagawa ka. Yan ang So, magandang dopamine. oo, yun. Kahit, parang minsan masyado akong strict sa rule eh. Pero na-realize ko, ini-evaluate ko, ginawa ko naman talaga siya. Siguro, hindi siguro perfect, pero ginawa ko talaga. So, chine-checkan ko siya, yung yung tracker ko. So, yun po, maganda talaga. Kasi hindi na ako mag-iisip, ano bang gagawin ko ngayong araw na to? Ano bang oras na to? Ano bang gagawin ko? Yes. Kasi naka-breakdown yung ko yung oras ko kung hanggang ano. Kaya minsan lang, na-stress ako pag may hindi ako nagawa. Tulad, may mga pangyayari na hindi inaasahan tulad nung Tuesday. Dami ko hindi nagawa dahil sa may mga pangyayaring hindi inaasahan na kailangan kong mas unahin. So, yun, parang minsan nakaka-stress. Na-stress din ako. So, yan. Lagay mo siya sa reflection. Mm. Tapos maganda sa reflection niyo, 'di ba, reflect on wins or progress or note on challenges. So, pwede mo siyang gawing ako ang tracker ko kasi ginagawa ko siyang diary, ganyan. Mm. Sinasabi ko, "Ano ba nangyari ngayong araw na 'to? Ba't may gano'n?" Gano'n. Puwede mo siya i-explain. Yung Hmm. reflection ko, TL, nandun sa baba. Pinakababa, eto, Ba ayun, ilagay mo, pasok mo siya do'n. Oo, Tapos kasi hindi ko pa lagay mo siya lang alam yung emotion i-aayos. mo, ano yung pakiramdam mo, yung kinukuwento mo ngayon, yung parang ang saya Oo, ko, ganyan. Yun, mm, maganda yun. ayan. Thank you. Okey po. MG, isang MG pala 'to, tawag ka Sino? isa pa, Si si Ma'am Maichel. Maichel. Mm. Hi, good evening. Ano, ngayon mas may focus, yan. Kasi dati
meron kang goal pero parang kasi parang hindi siya ganun ka-focus. Yun, may mga distractions dahil parang kulang ka sa guide. Yun. Yun. Ngayong week na to, sinasabi kong mas may improve. Mas nag-focus kasi gusto ko yung malaman talaga yung real estate bookkeeping. So yun, nag-focus ako doon, nag-study, tapos nag-practice din, actual practice sa QuickBooks. Yun, ginawa ko yun. Tapos, ano lang, kahapon at ngayon, kanina, Consistent nga yung tracker mo eh. Parang tapos, araw-araw mo siya ginagawa. ginagawa ko talaga siya kasi parang parang ano ko siya na pag lunch break, ginagawa ko talaga siya na yung mag-nap muna ako bago ako kasi pag nakakapag-nap ako 5 minutes, parang okay na ako dun. Power nap, nare-recharge. Tapos sa gabi, nagbibigay din talaga ako ng time. Kasi ang inaano ko, tapos pag hindi ako busy sa office, yun sinisingit ko yung panonood ng YouTube, sa YouTube Academy. At mag-answer-answer din sa QuickBooks. Yun yung ginagawa ko pag hindi ako busy sa office. Ninanakaw yung oras ng gobyerno. Hindi. Kasi kaysa naman wala akong gagawin. Yun, tapos yan, kanina, hindi siya related sa sa bookkeeping ko, pero part naman siya ng whole being ko. Yun, I did the first time kong sumali ng run, 12 kilometers agad. Kanina na to? Kanina na Opo, to? kaninang Hindi ka umaga. hiningal? Hindi, kasi naman So may 15K steps ka na niyan. 7, mga 17, Aba, 18. kaya pala eh, yung kulang mo, yung paglalaban na lang Oh, eh. kasi hindi kasi ako naglalaro. Gawin mo yun bukas. Underwear lang. Kaya yun yung problema ko, wala akong picture. Kaya yun, gagawin Hindi, ko sa siya. cellphone, di ba, pipicturean mo lang yung Yung number of steps. meron na screenshot ko yon. Yung sa paglalaba yung wala ako. Dito na maglawa ka, lagi ka lang ng sabon. O hindi kayo nakarelate. Ikaw lang makaka-relate dito. Sige, okay. Very good, Michelle. Alam mo, Michelle, may dagdag lang ako sa'yo. Yung real estate, YouTube lang din ako. Imaginein mo, ang dami ko yung mga more than 50 na yata yung clients ko sa real estate. Pero YouTube talaga ako. Ah, YouTube and then, actual client muna. Nakakuha ko ng client na wala akong alam sa real estate. Okay? Alam mo kung wow. paano ko naging client yun. So may naka-DC ako na isang investor sa online jobs. Parang Mm, 7 property siya. Binigyan niya ako ng bank transactions kasi aalamin niya kung ilan ano. So yung DC ko na yun, yung interview ko doon sa client, naka-lipstick pa ako, no, naligo pa ako. Suot ko pa yung pang simba kong damit, ganyan. Yung DC ko na pinaghandaan. yun yung in-apply ko dun sa yung first client ko na real estate. Yan. Mm, Akala niya ang dami kong alam. Pero wow. nung nakuha ko na siyang client, syempre maliban sa YouTube, yung connection, yung mga taga-TBSA na may mga real estate client na, Diyos ko, kinukulit ko yan, ganyan. Tapos sabi ko, uy, magtatanong pa ulit ako sa susunod. Tapos binibiro nila ako, may bayad na yan ganyan. Gano'n ako, makulit ako, tapos nagtatanong talaga ako, tapos YouTube, lalo yung mga HUD. Grabe yung anxiety ko diyan kasi si Hector Garcia at saka si Income Diggs, magkaiba sila. Magkaiba Mm, sila ng atake sa pag ano ng HUD yun. Eventually yun, yung mga una ko, na-improve ko din yung workflow, gano'n. So, suggestion ko sa'yo, kumuha ka na ng client na real estate using the initial knowledge and experience na meron ka. Wag ka nang magbabad sa YouTube ng gano'n katagal kasi actual experience na yung kailangan mo para mas ma-improve mo pa yung ma-test mo na talaga yung workflow mo. okay. Ginawa ko pa kasi tinapos ko pa yung yung mga screenshot ng gawa ko para ma-upload So, ko siya yun. sa Yes. Upwork. So, okay na 'to, Mitch. Ginawa mong diary yung ano mo, tracker mo, Ah, pa
para ano siya, mas memorable. Charot. Yes, actually, maganda yan. Okay, listening mode lang daw si Jelly, guys. Okay, yan. So, start na tayo. Yan, hopefully matapos tayo ng 9 o'clock din. Sa Q&A na lang tayo. Week 3, punta lang ako sa kodigo ko. So, yung week 3 natin is this. Ito. Week 3 natin. Yan, the science behind confidence. Na-discuss ko na to sa inyo nung nakaraan, pero magandang balikan natin, then tuloy-tuloy pa rin natin yung discussion natin. Okay? So, ano ba yung ibig sabihin natin dyan? So, eto muna talakayin natin. Sabi niyo dyan, confidence is built in the prefrontal cortex. So, mahilig kasi ako magkinig talaga, guys, ng mga scientific explanations, especially dito sa mga habits, mga routines. Yan. So, sabi niya, it's the part of your brain responsible for decision making, planning, and managing emotions. So, when you repeat small tasks ha, ng paulit-ulit, like connection request, isang second lang yan, di ba? Or let's say 1 minute kung lalagyan mo ng notes, di ba? Pag paulit-ulit mo siya na ginagawa, di ba? So meron kang nabibuild na habits, di ba? And you track your progress, like what you are doing right now doon sa tracker ninyo. So, ang nangyayari, nagre-repeat ka araw-araw, 'di ba? Paulit-ulit mo siyang ginagawa. Para rin pagkain, 'di ba? Hindi automatic na yung pagkain, kakain ka araw-araw. Automatic na nagtu-toothbrush ka araw-araw. Automatic na naliligo ka araw-araw maliban ng sa ako. Hindi ako naliligo araw-araw. Automatic na naghihilamos ka, 'di ba? Ganon. So you form neural pathways that reinforce positive behavior. The same thing with negative behavior. Pag paulit-ulit mo yung ginagawa, yung negative routine na yun, negative habits na yun, negative behavior na yun, yun din yung malilikha niya. Okay? Yan. So, okay. So, ito. Ayan. So, halimbawa, araw-araw ka nagsasend ng proposal katulad ni Marie. Sa tracker ni Marie, nakita natin nung week 2 niya, week 2, send proposal. So, week 2 niya, wait lang ha, 5 out of 7. 'Di ba? 5 proposals out of 7 kasi 1 proposal per day siya. So, if gagawin pa ulit 'to ni Marie next week na halos araw-araw siya, 'di ba? Baka nga hindi lang isa, gaganahan siya gagawin niyang 2, 'di ba? So, what will happen, no? In connection dito sa prefrontal context na 'yan. So, makikita ng brain niyo na yung pagse-send pala ng proposal is normal. Gets niyo? Normal na siya na gawain mo sa pang-araw-araw. Nag-signal na siya sa brain mo, 'di ba? So, ang nangyayari, nagiging natural na siya sa'yo. Nagiging automatic na siya. Yun yung sinasabi natin, matic na yan. 'Di ba? So, yung mga halimbawa, yung kilala nyo na hindi sila nauubusan ng clients, matic na sa kanila yun. Na pag gusto nilang madagdagan ng clients, let's say example sa week na ito, matic na sa kanila yun. 'Di ba? Gagawa sila ng mga ilalahok nila sa routines nila yung pag-send ng mga proposal, pag-a-apply sa mga job posts for example, or pagko-connect. 'Di ba? Kasi may long-term effect yung connecting. Di natin alam yung kinonect mo ngayon, balang araw pala. 'Di ba? Mangangailangan pala yan ng bookkeeper. Okay? Gets nyo, guys? Yun. So, ano yan? Pasok yan sa lahat ng bagong mga habits na in-integrate nyo dito sa 4-week program
natin. Okay? So, parang ano din yan, pasok ko dito, si Cynthia nandito eh. Pasok ko dito yung building muscles, di ba? Yung pag-build ng muscles, hindi rin naman siya parang hindi mo antayin hanggat sa kaya mo nang buhatin yung 100 pounds, di ba? So, ginagawa mo, you start lifting weights, di ba? On a regular basis, you start with 2 kilos muna or 5 pounds muna. Then, pagka magaan na sa'yo si 5 pounds, ganun yung mangyayari, di ba? Paulit-ulit mo siya binubuhat, ang gaan na. Nag 7 pounds ka na. After 2 weeks, si 7 pounds ang gaan na sa'yo. Di ba? Nagiging 10 pounds ka na. Nagets nyo? Di ba? Ye- So, Yes, TL. gan Sorry yes. to interrupt, TL. So like before, sa totoo lang, I can lift only 2 pounds. I know, so kung siguro for sure sa'yo, sasabihin mo, hala, sobrang gaan nun. Pero ngayon, I can lift 5. Yes. Yun. Hanggang sa ano yan, pataas ang pataas. Nag-start ako, yung squat ko, 40 pounds. Nag-60, nag-80, 110, kaya ko pa nga buhatin 150. Pero hindi babang-baba. Pero yung babang-baba ko, 110 pounds. Imagine, ganun kalakas yung body once na-build mo yung muscles. Okay? So, ganun din tayo. So, ano naman example natin dito? Si Lian. So, si Lian, for example, nag-send siya ng 5 proposals. 'Di ba? 5 proposals, pero wala siyang nakuhang reply sa 5 na yun. So, anong tingin nyo? Anong tingin yung nangyari? Na ano, nalungkot si Lian, di ba? Hindi siya nalungkot. Ni-review niya yung bawat proposals niya, di ba? Tiningnan niya doon kung ano ba yung something na hindi masyadong maganda or something na maganda sa mga proposals niya. Tapos, in-improve niya pa ng in-improve yung mga proposals niya. Hanggang sa nakuha niya na yung first client niya. Gets nyo? 'Di ba? So, kailangan niyo talaga siyang reviewin. 'Di ba? Yung, yung week 1 nyo, week 2 nyo, kailangan yung, ano yun, baseline nyo yun eh. This is my week 1 baseline. This is my week 2 baseline. Ganon. So, sa pamamagitan ng pag-review nun at in-evaluate mo siya, ano yung mali, ano yung tingin mo na dapat mong i-improve, 'di ba? So, nakaka-create siya ng confidence sa'yo. Sa susunod, ganito yung gagawin ko. 'Di ba? Nakuha niyo ba yun, guys? So, yung confidence ni Lian, umangat siya. 'Di ba, nag-improve siya dahil sa ginawa niyang habit, yung pagse-send niya ng proposal at habit of reviewing those proposals. Nasundan, guys? Okay? Ayan. Okay. So, sino naman dito yung mahilig mag-post? Si Glenn. Ito si Glenn. Mahilig mag-post. Ayan. So, post siya ng post, di ba? Tungkol sa paulit-ulit lang, tungkol sa niche niyo, Shopify si Glenn. Paulit-ulit, araw-araw. Ngayon, hindi niyo lang alam, may nakakabasa niyan. 'Di ba? Hindi yan nag-heart. Hindi nag-heart, hindi nagre-react sa mga post mo. And then one time, yung palang ginagawa ko 'to eh. Mahilig akong yung mag-stalk ng mga posts. At marami na akong na-refer, kaka-stalk sa mga posts. Ire-refer ko siya kasi alam ko, visible siya eh. Paulit-ulit siya nagpo-post sa social media. 'Di ba? Yun. So, marami na ako naman na-refer niyan kasi nakikita ko na, ay, magaling sila sa Shopify. Ay, marunong siya mag-Soho. Marunong siya mag-Wave. 'Di ba? Ay, marunong 'to mag-real estate. Ganon. 'Di ba? Catch you guys? So, huwag kayong maano na parang walang nangyari. No, so paulit-ulit nyo na ginagawa, 'di ba? So from there, 'di ba, yung consistent visibility, yung
ginawa mong habit yung magiging visible ka, posting araw-araw tungkol sa niche mo, 'di ba? Kahit sabihin mo pang motivation pero this is Glenn, your Shopify bookkeeper, 'di ba? Halimbawa, yung mga motivational ko sa LinkedIn, nilalagay ko dun sa baba, books are ready before tax time, gano'n. So, alam nila na yung nag-post nun is bookkeeper, 'di ba, na books are ready before tax time. Paulit-ulit ko na sinasabi yun kahit magsawa sila, bahala kayo diyan. Kasi hindi naman bookkeeper target market ko, 'di ba? Target market ko mga business owner yon. So, 'wag niyong isipin niyo yung mga likers na mga kapwa bookkeepers, ano gawin kung hindi nila i-like? Importante doon sa target market mo naka-address yung mo, post mo. Okay? Gets, guys? Gets? Okay. Next tayo. So, ito. Sagutin natin tong, anuhin natin tong topic na ito. Ayun. Ito. Why small wins work? Yan, yung science no habit. 'Di ba? So, yung si ano pa lang, yung sabi ni Mary Grace kanina, 'di ba? May ginawa siyang habit. Tapos meron siyang naramdaman na parang ang ganda ng feeling, 'di ba? Nung naggawa niya yung 5 gano'n siya, dopamine. Yun yung reward niya sa kanya. May dopamine, 'di ba, effect. Kasi sa atin ngayon ang mga dopamine kasi ngayon, mga pansamantalang dopamine pero destructive dopamine. Facebook, 'di ba? Scroll ka ng scroll, tuwang-tuwa ka, nakakakita ka ng gano'n. 'Di ba immediate dopamine yun, parang ang saya mo, ang sigla mo, pero after nun nade-drain na pala yung brain mo, 'di ba? Yun, sobrang pagod ka na, yung mga eyes mo, gano'n. Tas iba yung effect sa'yo, hindi mo nagawa yung mga gawain mo kasi so mindless ka na, mindless scrolling ka. TikTok, di mo namamalayan, ang dami na pala. Start ka lang sa isang video na slide mo, yung pala nakakasampu ka na pala, di ba? Gano'n. So, why not making it a habit yung related dito sa 4-week program goal natin, di ba? So, matinding reward yun, client ang reward sa inyo yun, 'di ba? Confidence yung reward nito sa inyo, 'di ba? Discipline yung reward nito sa inyo, consistency yung reward nito sa inyo 'pag ginawa natin siya on a daily, basis sa loob ng 4-week program natin and beyond, 'di ba? Yun. So, example, paano mo siya gagawin? Open mo yung Upwork mo, open mo yung LinkedIn mo. Depende sa sa goal mo, 'di ba, LinkedIn or Upwork ka. So, anong gagawin mo sa Upwork? 'Pag na-open mo na sa Upwork, one hour babad ka diyan, 'di ba? Lahat na ng gawin mo na, lahat ng related na habits na habit and goal na gusto mong gawin sa loob ng Upwork. LinkedIn, lahat na gawin mo sa loob ng oras na yun na naka-time block na para dun. Bakit mo ba siya gustong palitan? 'Di ba? So diyan yan yung kailangan yung i-assess. Ano ba yung bakit kung nung hindi niyo siya ginawa, parang meron ba kayong pinalit na distraction or hindi naman, emergency lang? 'Di ba, gano'n. Tapos kung one proposal ka lang ngayon, baka sa susunod two proposals na yung puwede mong gawin, 'di ba, in one day. Pero talagang well thought talaga, well prepared ka doon sa pag-send nung cover letter na yun or nung proposal na yun, 'di ba? 'Yan. Tapos plus, tina-track pa natin siya, tina-track natin siya doon sa habit tracker natin, reward natin yun, kasi hindi mamumula yung habit tracker natin, 'di ba? Magiging siya, gusto niyo dilaw or green or pink, 'no? 'Pag red kasi, 'di ba, parang nasa danger area, danger zone yung habit tracker natin, gano'n. So, ano yung tinuturo natin dun sa brain natin, yung small wins na yun, yung small habits na yun, tinuturo natin sa brain na yun na gawin mo 'to araw-araw, 'di ba? Ito yung, safe 'to na gawin araw-araw, 'di ba? This is success, 'di ba? Not in the future, today pa lang success na siya. Kasi nagtuturo na siya sa'yo ng consistency at unti-unti hinuhubog yung confidence natin, 'di ba? So, over time 'pag paulit-ulit na siya, magtataka na lang kayo, automatic na sa inyo
na yung mga habits na sinet nyo, automatic na siya, natural na siya sa inyo. Yung parang paggising nyo, di ba, hawak agad kayo ng phone, di ba? Why not, di ba, sa tracker nyo, for example, yung setup dito, ayan. So, eto, halimbawa, 7 to 7:30, wake up time, fix bed, at mag-ayos ng sarili. O, di ba? Parang automatic na yan, di ba, Lian? 'Di ba? Alam nga nung diretso ka agad ano, ito agad yung ginagawa mo, 'di ba? So, ganito yung goal natin sa ibang mga habits. So, 'pag sinabi ni Lian na pagdating ng 12 to 4:30, nasa internship program siya. Naka-ano na yung mind niya, nakaset na yung mind niya na itong oras na 'to nasa internship program ako. Parang gano'n. Okay, guys? Ayan. So, okay. So parang ano din, nakita niyo yung ano guys, yung nakasakay na ba kayo ng train? Nakasakay na kayo ng train, 'di ba? O meron namang iba hindi, 'di ba? Kasi malay mo nasa probinsya ka, hindi ka nakarating Maynila, wala namang train sa probinsya, 'di ba? So yung train, 'di ba, hindi naman siya mabilis agad, 'di ba? Uy, alam niyo yung kwento ko sa inyo, konting kwento, naiwan kami ng train, nasa Germany kami nung kasama ko. Parang may conference kami sa non-profit tapos after nung conference may pinuntahan kami ng iba't ibang part ng ano, ng Europe, naiwan kami ng train. Ta's puwede naman palang sumakay sa susunod, gano'n. 'Di ba yung train ano, mabagal lang siya sa una, 'di ba, hanggang sa pabilis na siya ng pabilis, 'di ba? So gano'n din sa atin. 'Di ba, dito sa mga habits natin sa umpisa kasi ano pa lang tayo, nag-uumpisa pa lang tayo, 'di ba? Naghahanap pa lang tayo ng parang buwelo natin. So, umpisahan natin doon sa good habits, okey? Parang tahimik na kayo ngayon, Ayan, Nakikinig okey. nakikinig lang po, TL. Oo, sabay Cynthia talagang ano, active na active, 'no? Umagang kay ganda pa niyan sa Canada, 'di ba? 'Yan. So ito maganda 'to guys. So sino yung nagsabi nito? Siya yung pinapakinggan ko sa YouTube, okey? Lagyan natin ng quote kasi sa kanya galing yun. Okey, so confidence is the result of the promises we keep to ourselves. So sino nagsabi niyan? Okey, siya yung pinapakinggan. Si Dr. Andrew Hubbard. Hanapin niyo 'yan, magaling siya. Itatanong ko Ayan. na sana yan kung sino yung pinapakinggan mo. Yes, podcast lang 'yan, wala siyang mga slides, ganyan. Podcast lang siya. Lahat, ano 'yan, pati yung sa sleep, pati sa anong tawag niyan, sleep, pati sa weight loss, building muscles, lahat meron siya. Scientist siya, neuroscientist. Ayan. So, confidence is the result of the promises we keep to ourselves, 'di ba? Yung promise na yun, yan yung habit na ginagawa natin araw-araw, 'di ba? Yun. Kasi we want to have clients, for example, after 4 weeks or beyond 4 weeks. So, 'di ba kailangan mo talaga i-build yung confidence mo. And to build confidence, kailangan mo mag-show up every day. Okay, lalaki yan guys, Tas marami yan siyang mga ano, marami yan siyang mga guests. Madalas marami siyang guests. Tapos meron nga lang siyang mga ano, mga sponsor. Pero mga taga-US yung mga product sa US, hindi applicable dito. So, pati higaan, gano'n. Yun, meron siyang gano'n. Okay, so yun. Ayan. So ito, 'yan. Ano ba yung mga tools na natin na meron tayo, 'di ba? So meron na tayong tools ngayon, yung habit tracker. Kasi meron na tayong week 1 tracker, kinopy niyo for week 2 tracker, 'yan. Tapos yung habits niyo na ginagawa niyo, 'yan. Yung routine pala, yung routine. Yun, tools na natin 'yan. Yung tracker kasi yung ano, 'di ba, yung completed, ganyan. Tapos ito guys, yung pangatlo, yung group accountability.
which is yan yung tingin ko ay kulang pa dito sa 4-week program natin. Wala pa kayong nabuo na group accountability. Actually, pwede naman kayong magsama-sama. Ang konti nyo lang naman. 'Di ba? So why not mag-set kayo ng oras, 'di ba, na magkikita-kita kayo. 'Yun, 'di ba? At mag-sharing kayo, kumusta itong week 1, yung mga challenges, 'yan. Ano na yung mga 'yun, kung ano yung result niyo sa tracker, yung mga challenges niyo, ano yung mga gagawin niyo, 'di ba? Etong week na ito, 'di ba? So maganda mag-start kayo Monday, Tuesday, gano'n, na magkita kayo kahit 1 hour lang. No, tagti 3 minutes kayo, huwag niyo pahabain 2 hours kasi mga tao, nakita niyo naman yung routine ng mga tao, 'di ba, naka-block na 'yan. Tapos magtu 2 hours pa kayo magtsitsismisan kasama ang tsismis, huwag naman gano'n, 'di ba? Ano lang, business lang tayo, okey? Business plus yung related nakaka-affect doon sa business natin, 'di ba, 'yun. Number 4 is journaling, 'di ba? So, sa tracker puwede kayong mag-journal do'n, 'yun. At the minimum yung tracker, yung baba ng tracker, yung reflection side, 'yan kung che-check natin 'di ba yung sa baba ng tracker, yung evening check-ins at saka yung reflect on wins ganyan, dun niyo ilagay yung mga gusto niyong isulat, okey? Yan yung pinaka-minimum. At the maximum, meron kayong separate notebook na kung saan sinusulat niyo, sulat niyo lang ano yung gusto niyong sabihin, ano ang nangyari sa mga araw na ito. Parang dati nung high school tayo 'di ba, Dear Diary. Nag-Dear Diary din ba kayo dati? O yan, ganyan. Ako, Dear Diary ako dati. Kasi ako naman nagjo-journaling ako nung meron akong, diagnose kasi ako una major depression and then bipolar depression. So yun, inano sa'kin ng doktor ko yun, yung journaling. Alam niyo ba na ano, more than 15 years na akong hindi umiinom ng antidepressant, yan, and anti-anxiety medicines kasi naano ko, na-shift ko yung naugat ko yung ano, yung pinanggalingan nun at the same time ay umalis ako sa isang environment na hindi makakatulong sa'kin. Inalis ko yung isang attitude, yung competitive attitude, inalis ko yun kasi kung hindi ko aalisin yung competitive attitude, mababaliw ako, okey? Nung inalis ko yun nagiging maluwag na lahat. Okey, dati kasi ano ako 'yan, mahilig akong hindi naman mahilig akong makipaglaban, pero mahilig akong ano, basta ano ako, highly, achiever ako ganyan. 'Yun, pero nung inalis ko 'yan pinilitan ko siya ng makabuluhan, hindi lang para sarili kundi para sa pangkalahatan. Ayun, mas naging ano na siya, hindi ko na kailangan hindi na ako inaatake. Yung 'pag inatake ka 'di ba parang ewan ko sa inyo kung may depression sa inyo or what, yung parang ang daming langgam na gumagapang sa loob ng tiyan mo, hindi mo makontrol, gano'n yung anxiety. Ako Hindi siya TM tipikal nagchi-chill ako sa yun gano'n, chill, madaling yun. araw. As in talagang yung parang, ano yung higaan ko dahil sa nagchi-chill ako. 'Yan. So ano din 'yan, exercise tas eating vegetables 'yan, 'yan yung mga inano ko after nun. Okey, so balik tayo napunta tayo dun sa ano, napunta tayo dun 'di ba, yun sa journaling kaya nakarating tayo dun, malaking tulong 'yan, 'yan. Kasi nasusulat mo lahat, eh. Tapos natigil ako sa journaling, nagjo-journaling na lang ako 'pag galit ako kay Nikki. Kasi isusulat ko yung mga bagay na nagagalit ako sa kanya. Nakikinig, joke lang. Isusulat ko para meron akong katibayan sa susunod na mangyari ulit. Hoy, hindi yun joke, nangyayari talaga yan 'di ba sa buhay ano, buhay mag-asawa, gano'n. Okey, okey guys, yun yung ano, basic lang na tools 'di ba, hindi mo kailangan bilhin yung mga tools na yun para ma-strengthen mo pa yung confidence mo,
'Di ba? So, 4 lang 'yon. Umpisa natin sa dulo, may journal ka, puwede mo gamitin yung journal natin sa tracker. Yung group accountability, ituring mong friends itong mga taong 'to na nakikinig sa'yo, 'yan, 'di ba? Tapos huwag kayong parang guys, after 4 week wala ng pansinan. Huwag kayong gano'n, 'di ba? So, huwag niyong gayahin yung mga paid courses. 'Di ba yung mga paid courses after nung 1 year mo or 10 decades of access mo, wala ng pansinan, 'di ba? Huwag niyong gayahin yung gano'n kasi hindi tayo gano'n. We're humans. We need to connect to each other, 'di ba? So, hindi natin sila masisi kasi yun yung program na hindi sila kikita, 'di ba? Pero dito naman hindi naman 'to parang although nagbayad kayo dito, pero huwag niyo siya ituring na parang hanggang dun lang yung relationship na ibi-build natin, okey? 'Yan. So, halimbawa, sino ang mga matatanda na dito, yung mga unang nagsama-sama pa lang nung first webinar for a cause hanggang ngayon magkakasama, 'di ba? Kasi meron tayong cause na sinusunod, yung cause for fellow bookkeepers and cause din for kids and children, 'di ba? Sabay pasok yung gano'n, eh, 'no? Sabay pasok mamaya si Ate Mel ng bagong project. May bagong project tayo, guys, aabangan niyo magle-level up yung project natin. Okay, next. Okay, 'yan. I think ayun na yung last. Okay, takeaways na lang tayo, okay? So, yun ulitin ko lang, yung confidence na 'yan, hindi 'yan nabi-built kapagka nakakuha ka ng client, okay? Parang confident ka na kasi nakakuha ang client. Alam niyo bang maraming nakakuha ng client pero hindi sila confident sa sarili nila? Marami akong kilalang gano'n, 'di ba? Kasi yung confidence is built by showing up every day for your habits, for your routines, para maisagawa mo yung goals na yun, 'di ba? Ewan ko kahit sa inyo, 'di ba? Yun. Kaya kailangan talaga araw-araw show up, okay? And then hindi rin naman kailangan na 100% confidence ka na para subukan mo yung isang bagay na hindi mo pa nagagawa, 'di ba? Sino dito marunong mag-bike? Sino dito marunong mag-bike? Si Cynthia, si Lian, Ako po. 2, 3, baka lahat tayo Ilang marunong mag-bike. 'Di ba ilang semplang muna yung nangyari sa atin bago't natin natutunan na mapaandar ng dire-diretso yung bike, 'di ba? 'Di ba agad baka talaga kayo napaandar yung hindi mo na natin alam. Si Anya nga yung pedal ni Anya patalikod, eh, 'di ba gano'n. So gano'n din dito, 'di ba? Gano'n din sa pag-build ng confidence, gano'n din sa pag-build ng habits natin, gano'n din para makuha natin yung goals natin. Okay, understood po ba 'yon? Okay. So, dito kayo papasok yung habits na yun kasi na-addict kayo, nakaka-addict kaya mag-bike, 'di ba? Napapanaginipan mo na nga, eh, kasi gusto mo na siyang yung malapit ko na 'tong, matutunan, 'di ba? So, bukas magba-bike na naman talaga ako, gano'n, gano'ng klase ng excitement, 'di ba? Kasi inaaraw-araw mo na ngayon yung pag-apak sa bike hangga't natuto ka ng magpaandar ng bike. Inaraw-araw mo pag-send ng proposal, inalam mo bakit ba ako bakit ba ako sumemplang dun? O same thing sa pagse-send ng proposal, ba't ba hindi pinansin ng client 'to? Siguro my hook is not kapansin-pansin, 'di ba? Kasi sinabi mo sa hook mo, "I have 20 years of experience." Kiber, anong pakialam ni client sa 27 years of experience mo? Pero nasa hook mo, for example, sa cover letter mo na sinabi mo dun na, um, bank reconciliation ta's dinagdagan mo pa tungkol dun sa problem niyo, 'di ba mapapatingin si client? Kasi yun yung goal mo, sa proposal, 'di ba? To get the attention of the client para i-message ka niya.
So, attention seeker dapat yung cover letter mo. Ganon. Attention, hindi attention seeker. Yung parang kumukuha ng attention yung cover letter mo. 'Di ba? So, it talks about the problem of the client. Parang ganon. Gets nyo ba yun, guys? Yan. So, hindi nyo rin kailangan ng big wins. Okay? Kaya, bakit nyo ikakahiya na mag-share sa accountability sessions ng mga small wins, which is nagawa mo yung habit mo today, 'di ba? 'Di ba? Kasi yung mga yun, yung mga wins na yun, yung repeated effort na ginagawa natin. 'Di ba? Kasi yung repeated effort na yan, may sinisignal yan sa atin, sa brain natin to improve. 'Di ba? Gano'n. So, share natin lahat ng mga maliliit na bagay, i-celebrate natin 'yan. Kasi lalo na paulit-ulit, celebrate natin 'yan. Naka-post ako 5 beses ngayong week na 'to, next week ulit, 'di ba? Nakapag 5 proposal ako this week, next week ulit, parang gano'n. Okay. And 'pag tina-track natin 'yan everyday, yung mga actions natin, anong sinasabi natin 'yan sa brain natin? 'Di ba? You are growing. Yan yung signal natin sa brain natin. You are growing and you are doing better. I am growing and I am doing better. Yun yung paulit-ulit kasi ginagawa mo siya, 'di ba? So, naalala niyo yung yung term na neuroplasticity, 'di ba? Yung you create new experience, 'di ba? Dating hindi mo alam mag-bike, new experience, nagsisignal siya sa brain, nagko-connect-connect na siya doon, 'di ba? Yun. Yun yung tinatawag na neuroplasticity. Yun. So, meron kang mga bagong kaalaman na i-input mo doon sa brain cells mo. Ganon. Okay? Ayan. Thank you, Andrew Haberman. Okay, guys. Yun. So, that's the end of our discussion. And sana i-set niyo yung accountability call para mag-sharing ang bawat isa. Kahit isang call na lang kayo, tapos isang ikot lang, 3 minutes kayo, 'di ba? And then kasi rin yun sa sarili niyo, 'di ba? 'Pag may ka-share kayo, 'di ba? Nakaka-motivate din siya. Pero hindi yun yung primarily kasi yung niyo, yung habits niyo, yun yung primary natin na paulit-ulit nun din. Okay, so thank you so much. Meron ba kayong question? Meron kayong gustong sabihin? Actually, short lang, just follow up lang dun sa last, meron dun sa mo, sa slides mo. So, di ba isa doon, for example, yung I'm growing, I'm getting better. Actually, sa journaling ko, isa yan sa sinusulat ko everyday. Like, I'm growing every day. And every day, I'm getting stronger. So, kumbaga, um, reminder din yun sa sarili ko na, okay, don't forget to move your body and to improve yourself. Because, kumbaga, lahat naman yun ng ginagawa natin is for ourselves. Kasi, yung nasabi, di ba, kailangan natin mag-invest to ourself. Kasi, pag nag-invest tayo sa atin, marami makikinabang. For example, kasi ako wala akong anak. For example, pwede yung miss ko, yung ganon. Alam mo yun? Or my husband. Kumbaga, kasi syempre kung nagkasakit siya, if I'm stronger, I can take care of him. Yung ganon. So, I mean, marami siyang parang result pagka ginawa mo yung mga ganon. Tapos, and then, dun this slides mo, nakalagay, train your brain
to trust yourself, which is, I can relate to this kasi, uh, kumbaga, yung work ko kasi, hindi ko akalain na I can do it. Nung in-offer sa akin yun, dinecline ko siya kasi I don't trust myself that I can do it. But my boss believe in me. And then doon ko napatunayan na if you put yourself, you can do anything. Mhm. Yeah. Yun lang. I'm Thank getting emotional. But thank you. Yeah. Thank you, Cynthia. Tsaka laging suki na natin si Cynthia, no? Kahit iba time zone niya. 'Di ba? Thank you. Meron pa bang gustong question or magbigay ng thoughts? Thoughts, ganun. Hoy guys, mami-miss niyo 'tong mataba kong mukha. Sa November, papayat na naman ako. Papayat tapos magpapataba ulit para mas maging maganda. Oh, ganun. Naka-blush Sino on nga? ka. Sino? Ikaw na, Marie. Hindi, sabi ko parang naka-blush on ka, TL. Hindi. Hindi. Sa ano lang? Ah. Oo, baka hindi rin ako ano ba ako? May lipstick 'to, Zoom lipstick. Ah. Oo. Ano, ayun nga, maganda din may accountability nga. Kasi tulad ko, 'di ba, hindi ako nag-aano dati sa tribe. 'Yun, yung AC call. Nakita kita. Ginagawa ko na siya Sabi ko, kasi aba, ginagawa ko na siya kasi alam mo 'yun, maganda pala. Maganda na meron kang yung kausap kahit hindi bookkeeper, yung same ng Yes. struggles mo. Tapos ano sila yung parang very supportive din sa'yo sa kung ano yung ginagawa mo. Tsaka maraming insights. Marami pating Mm, ino-offer na help sila, gano'n. So mm. sana gano'n din. I mean, kahit magkausap-usap lang tayo, yung dito sa ano, yun magandang ano yun. Kasi ibig sabihin, parang nag-aano yun si signal na hindi tayo nag-iisa. May Yes, oo. Yun, magiging habit niyo yun na may ka-accountability kayo. Yun. Kasi pag accountable, pinangako mo sa accountability session, magaganito ka, tapos next week di mo ginawa. Oh, accountable ka dun sa iba, di ba? Ganun. Yan. Tapos diyan naman sa mga accountability calls, sa umpisa lang yan, yung para kang nene na parang, nakakahiya naman, hindi ako mag-share, ganyan. Ganon din ako dati sa tribe. Yung first accountability group ko, para lang akong doon, nakikinig, ganyan, tapos nag-share, tapos hindi ako masyado nakarelate sa ano. Pero yung next na, yung next accountability group ko na pala, ako na yung nag-step up na agad ako, sige, mag-TL na nga ako, gano'n. Tapos nung una, parang wala lang, ganyan, hanggang na-improve na ng improve namin yung namin. Na-enjoy ko na siya, gano'n. Ayun. Anyway, okay, thank you, Marie. Yes, okay. I-ano niyo yan, guys, ha, chat kayo dun, ha. Okay, meron pa ba? Wala na. Picture tayo. 1, 2, 3, dito tayo kasi may ngipin ako dito, nabunutan kasi ako last week, isang ngipin. Okay, mag-iipon ako para magkaroon ng ngipin yan. 1, 2, 3, smile. Ayan, wait lang ha. Okay, i-collage natin yung mga picture natin. Okay guys, so thank you so much. Have a nice, Sunday evening. At so yung iba, Sunday afternoon pa lang, Sunday morning. Ayan, bye-bye po. See you. Thank you. See you sa Good Wednesday. night.